Kaya bang paganahin ang ganitong klaseng aircon gamit lamang ang iisang battery? Sa video na ito ay ipapakita natin ang actual testing kung kaya ba at ilang oras mapapagana ang isang window type air condition. Gamit itong 100 Ah DIY battery na may 100 amps Dali Smart BMS. At ilang oras kayang paganahin itong 0.75 HP na inverter type aircon gamit itong pure sine wave inverter na may 1200 watts continuous capacity. Pero high frequency lang ito at hindi siya toroidal type. So, iset up na natin itong ating testing equipment. Unahin natin itong wiring connection ng inverter papunta sa battery. Hindi tayo gumamit ng mga circuit breaker dito dahil temporary lang naman ito at hindi pang permanent setup. Gagamit tayo dito ng resistor para sa pagbi-precharge ng inverter para maiwasan ang inrush current. At ayan po yung value ng resistor na ginamit natin. Itatap lang natin dito sa battery terminal bago natin i-connect yung battery cable. Ginagawa natin yan para maiwasan ang inrush current. At sigurado na marami pa rin ang kukontra at ayaw maniwala. No need na raw yan. Maglagay lamang ng breaker ay okay na. Pero ang totoo ay hindi kayang i-prevent ng circuit breaker ang inrush current. Sa halip ay maari pa nga itong masira. Tapos ay ito naman yung wattmeter na gagamitin natin para masukat kung gaano kataas ang konsumo ng aircon natin. Makikita din natin dito kung ilang kilowatt hour ang na-discharge sa battery. At ito naman yung monitor ng battery natin. Kita kaagad dito ang state of charge. At i-turn on na nga natin itong inverter. Hintayin lang muna natin na mag-stabilize. Then i-reset natin ang reading ng wattmeter para makita natin ang actual na kilowatt hour na nakonsumo ng aircon natin. Yan, 0 na. Saka natin i-turn on itong aircon. Iset natin ang temperature sa 23 degrees Celsius. Normal usage lang tayo at hindi natin isasagad yung kanyang temperature. At start na natin itong ating timer. Kung mapapansin nyo mga kasolar, dahan-dahan yung pagtaas ng wattage consumption ng aircon natin. Hindi siya biglaan, hindi katulad sa ibang aircon na kapag umandar ang compressor ay talagang times 3 ang surge current. At dyan minsan nabibigla ang mga inverter natin. At kapag hindi kinaya ay talagang masisira. So nung umabot na ng 5 minutes, saka lang niya naabot yung peak power consumption. More or less ay 480 watts. At eto na yung temperature na ibinubuga ng aircon natin. %86 na yung battery natin. At ito naman yung voltahe ng bawat cells. 4 na piraso yan dahil 12 volts lang ang battery na gamit natin. $487, 485 watts at naka 0.15 kilowatt hour na tayo. 230 volts, 60 Hz. So, fast forward na tayo. 44% na lang yung battery natin. At naka 0.6 kilowatt hour na tayo o 600 watt hour. Running for 1 hour 17 minutes na. So, matagal-tagal pa rin to dahil may 43% pa na remaining capacity yung battery. Kaya i-fast forward na uli natin. At yan mga kasolar, 6% na lang yung battery natin. At naka 950 watt hour na tayo. $12.5 na lang yung voltahe ng battery natin. Lagpas 36 amps pa rin yung hinuhugot niya sa battery natin. So i-fast forward na uli natin dahil talagang matagal yung paggawa ng ganitong video.
eto pala yung temperature ng inverter natin. Di man lang siya umiinit. At yung battery temperature naman dito sa tapat ng BMS. So normal pa rin, walang init. At yung mga battery terminal connection. So normal pa rin, walang kainit-init. Yung mga battery cable, yan, lahat normal temperature. So yan mga kasolar, 2% capacity remaining na lang itong battery. Eto malapit nang mag-shutdown itong inverter. Isasagad talaga natin hanggang mag-off yung inverter. Two hours at 19 minutes na umaandar yung aircon natin. So hindi siya nagto-throttle down dahil malaki kasi itong room namin at hirap siya na palamigin ng mabilis. Yan nag 0% na mga kasolar pero hindi pa rin nagsha-shutdown yung inverter natin. So hintayin pa natin ng konti hanggang tuluyang mag-shutdown na. Mga kasolar, nag-a-alarm na yung inverter. Mamamatay na yan any moment. Yun, nag-shutdown na yung inverter natin. Turn off na natin itong switch. Bali ay 2 hours and 25 minutes na gumagana yung aircon bago na fully discharge yung battery. So nag-turn off na yung discharge MOSFET ng BMS natin. So yung cell number 2 natin yung may pinakamababang voltahe, 2.64 volts na lang. Kaya nag-trigger na yung protection ng BMS natin. Try natin kung mabubuhay pa itong inverter para makita natin yung reading ng wattmeter natin. At ito yung naibigay na capacity ng battery natin, 1060 watt-hour o 1.06 kilowatt-hour. Bukod pa yung conversion losses sa inverter natin dahil itong reading na ito ay sa output na ng inverter. May power loss pa rin sa inverter natin. At kung hindi ako nagkakamali, ay around 60 watt-hour pa rin yun, more or less, dun sa 2 oras na pagtetest na ginawa natin. So yan mga kasolar ang resulta ng naging test natin dito sa ating DIY battery. 2 oras at 25 minutes niya na napagana ang isang 0.75 HP inverter type na aircon. Pero maaari pa itong maging mas matagal o mas mahabang magamit kung mas maliit ang kwarto o room na papalamigin ng aircon. At nakadepende pa rin sa sinet natin na temperature. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay pakilike naman at subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.